What's up guys? So ngayon, may papanoorin tayo guys and sana ay panoorin nyo rin at sana pakinggan nyo rin guys yung sinasabi po. Eto, may bago kasing update guys. Ito ay patungkol sa sinabi ni Sir Harry Roque. Okay, pakinggan natin guys. Milyones ang ginastos pamimili ng boto. Nagsalita ang European Union na ayuda ang ginamit pamimili ng boto. Ayuda, ginamit daw. Ang resulta, bokya pa rin sila. Ayan. Bokya pa rin sila. Harry Roque yan sabi guys. Ang mga walang yang WAD committee, lahat sila bye-bye WAD committee. Bye-bye daw. Pero mga kababayan, napakalaking paghamon ang ating hinaharap. Okay. Ngayong patapos na ang mga bangag. Handa na ba kayo? Okay. Handa na ba kayo magkaroon ng maunlad na Pilipinas? Yun. Handa na ba kayo Gusto natin. magkaroon ng mapayapang Pilipinas? Yun. Handa na ba kayo magkaroon ng isang masaganang Pilipinas? Yun. Alam niyo po, ang palagi kong sinasabi, ang tunay na ang susi sa pagbabago, ang mga Pilipino dito sa Europa. Nung ating sinulong ang universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot, yan ang dahilan dahil ako'y nakatikim ng benepisyo ng universal healthcare nung ako'y nag-aral dito sa Europa. Okay. Alam ninyong mga Pilipino sa Europa ng kalusugan, karapatang pantao, obligasyon ibigay ng gobyerno, hindi palimos galing sa politiko. Yun. Alam nyo, bilang mga Pilipino sa Hindi Europa, palimos. ang edukasyon, Karapatan, hindi palimos politiko. ng mga politiko. Kayo ang Yung susi sabi, sa guys. tunay na pagbabago. Kinakailangan sabihan nyo ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga mahal sa buhay na sa Europa ang gobyerno nagbibigay serbisyo sa mga taong bayan, hindi ginagawang negosyo. Ayun. Anong sabi ng bangag? Ayun. Talagang inaamin niya na bokya sila sa eleksyon dahil sa dalawang bagay daw. Ay, Una, yung bagay yun. sobrang pamumulitika. Pangalawa, di raw ramdam ng tao ang serbisyo galing sa gobyerno. Busisiin natin, abay sa wakas, may tamang sinabi ang bangag. Dahil totoo, sobrang pamumulitika ang dahilan kung bakit bokya ang kanyang mga kandidato. Pero ang sobrang pamumulitika galing sa kanya. Dahil sa kanyang pagnanais na maulit ang kasaysayan ng Marcos forever at ang nais niyang burahin ang Duterte sa ating bayan. Akala ba niya nung pinakulong ang Tatay Digong dito sa Dahig, magkakaroon muli ng Marcos forever? Ang nangyari, goodbye Marcos Part 2. Araw na lang ang binibilang. Tama o mali? Sino ba ang nagsimula ng sobrang pamumulitika? Okay. Ang sinisisi niya, ang kanyang pinsan, ang kanyang asawa. Ang aking sasabihin sa kanya, Julon! Ikaw ang presidente! Ikaw ang may sala sa sobrang pamumulitika dahil ikaw gahaman sa kapangyarihan, walang katapusan ang iyong pagdanais na mangurakot at magpasasa sa pwesto. Grabe mo kasi sinabi. Tama mali. Tapos sasabihin niya, ayaw na namin ng politika, tayo'y magkasundo na. Payag ba kayo? Anong sagot nyo sa kanya?
Correct. Bangag ka, alis ka. Yan ang walang takot na kasagutan ng mga Pilipino dito sa Europa. Bangag. Dito sa Europa, merong tunay na demokrasya. Bangag. Dito sa Europa, hindi mo sila masusupin. Kaya ang sagot, bangag ka, alis ka. Oo, sayaw na naroon. Ma'am, maya-maya magsalita ka rito. Ang galing ko, mambuska. Mas magaling ka mambuska kaysa sa akin. Ala, katawa mo Bibigay ko ka. sa iyo, Mike. Para kamoy pa sayaw Mas mo. epektibo ka. Oo, ma'am. tiko siting. Tapos ang sabi niya, hindi raw nararamdaman ang serbisyo ng gobyerno. Diyan siya nagkamali. Kasi ang akala niya, merong serbisyo. Ang katotohanan, walang nararamdamang serbisyo kasi walang serbisyong binibigay. Mantakin nyo, Ganun pala yun. pinagyabang 5,500 flood projects. Anong nangyari nung nag-ulan? Naging lawa ang buong Pilipinas. Yan ba ang hindi naramdaman ang serbisyo or wala talagang serbisyo? Meron ba wala? Yan ang katotohanan. Ano nga ito ba? Walang serbisyo. Pwede ba lahat kayo umuwi at lahat kayo mambuska gaya ng ginagawa nyo ngayon? Nang sa ganon, mawala na ang mga Bangag! bangag. Nakasayaw man yung karuta. Hapit na. Yan ang katotohanan. Walang nararamdamang serbisyo, wala ka naman kasing ginagawa. Palagi kang high. Tinoon. And yet, ang sabi niya, ang solusyon, pag-resignin ang mga gabinete. Okay, lagi patong nila. Bakit gabinete? Sino ang dapat mag-resign? Sino ang dapat mag-resign? Ngay sa kog. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung palpak ang mga bungang kabinete, dahil palpak ang puno ng bangag. Akala ba niya magbabago ang Pilipinas kung bago ang gabinete pero wala pa rin sa tamang pag-iisip ang presidente? Wale. Sabi ka nga, umagat ka na rito, tayo dalawa na rito. Ano ang pangalan mo? Ibang klase. Ha? Taga saan ka? Luxembourg! Luxembourg! Wow! Napakaganda ng Luxembourg. Hindi pa ako nakakarating dyan. Pwede niyo akong kidnapin papuntahan ng Luxembourg. Okay? Apon. 4 na oras, ha? Oo. At anong papakain mo sa akin? Maraming papakain sa akin. So, ang katotohanan, kahit sino pang italaga niya bilang gabinete, kahit anong ginawa ni Ante Claire, kahit anong pagsisinungaling, wala pa rin serbisyong makukuha, mararamdaman dahil walang serbisyong ibinibigay. Bakit walang serbisyo? Ako po, Bakit ka mawala? galing ng Kongreso, nung minsan. Party list. Wala akong kontroladong kontratista, wala akong kontroladong district engineer, walang kita sa infra. Pero noong mga panahon na yon, ang sabi ng aking mga kaklase sa Kongreso, ang kupit nila, 5% sa building, 10% sa kalye. Kaya, para lumaki ang kupit, dinadamihan nila ang proyekto. Bulok na sistema, pero at least may makikita kang proyekto. Dahil kung walang proyekto, walang kupit. Ngayon, anong nangyari sa ilalim ng mga bangag? Abay, ang kalye ngayon, 45%. Ang building, 55%. Oh my ano God. lang natira para sa proyekto? 0%. Nagtataka pa ba kayo na ang mga tulay gumuguho? Nagtataka pa ba kayo hindi ramdam ng taong serbisyo dahil wala ngang serbisyong binibigay? Tama. Lahat
corruption ang sabi ng aking #1 buskador. Yes! Madam Buscador, I am now declaring you as Madam Buscador of Europe. Mami Kusiting, mabuhay! Maya-maya, paakating kita rito. Na. At sasayaw tayo na Bangag. lahat tayo, ha? Alam niyo kung bakit? Ang balita ko, si Liza Tanas, No. nagngingit-ngit sa galit. Every time isasayaw natin yan, lalo na yung butot. Akala naman niya, Masakit na palibasa, sinampahan ako ng non-bailable na kaso na walang katuturan. Akala niya, Ako na taon, titigil na nanginom na tayo ko, ha? sa Nanginom kasi na ako kaon. bangat. Nagkamali siya dahil talaga Sakit na ba ya gamay? papatuloy natin yan Ouch. hanggang mamatay sila sa inis. Kung hindi sa overdose, sa inis. Ang mga buto. Correct? Tama! Kaya ang Pilipinas, sinuka sila nung huling halalan. Totoo po, 5 lang ang pumasok sa ating inendurso. Pero napansin nyo ba, yung mga kandidato natin, Malingaw ko na, hindi Nabi. natin makakakilala. And yet, ang mga boto nila, halos kapantay ng boto ng mga bigating mga pangalan. Yan ang pruweba na ang taong bayan Anong na? nagdesisyon. Ang mga taong inendoso lamang ni Tatay Digong ang karapat dapat. At maraming salamat Pilipinas at lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Kaya ngayon, tayo nagtitipon-tipon at nagdiriwang dahil simula na ang kanilang katapusan. Bye-bye soon, mga banga. Ay, salamat din na butod. So ang tanong ko sa inyo, Sakit kayo na, ha? sino pa rin ang pinakamagaling na Wait, exempted. presidente ng Pilipinas sa kasaysayan? Duterte! 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 Ano ang panawagan ng mga Pilipino sa Europa? Alam nyo, mga kababayan sa Europa, importante rin ang inyong papel sa pag-uuwi kay Tatay Digong. Bakit? Ano, laban lang din mo lihan na bita. Ang Tatay Digong, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw, napadala sa ICC dahil siya po ay kinidnap. Tama, mali? Tama! Ang mga Europeans, pinagmamalaki. Sila raw ay tagapagtaguyod ng karamatang pantao. Tama, mali? Tama! Ang tanong, tama ba na linilitis siya sa pamamaraan na dinaan sa kidnapping? Tama o mali? Mali! Hindi! Bakit nananahimik ang gobyerno ng Netherlands na siyang nagpakulong, nagkukulong at nagbabantay kay Tatay Digong? Sabo yun! Akala ko ba ang Netherlands ay isang kampyon ng karbatang pantao? Shout out, Bakit Yolanda pinapayagan Chan. nilang ikulong sa kanilang teritoryo, bantayan ng kanilang mga gwardya, ikulong sa kanilang kulungan ang tao na nakidnap? Tama ba yan o mali? Kaya kailangan magsalita kayo, mga Pilipino sa Europa. Karapatan ninyo bilang Europeans na tawaging pansin ang inyong gobyerno sa malaking pagkakamali, sa malaking paglabag sa karapatang pantao ni Tatay Digong. At kapag hindi sila makinig, baka mamaya mag-single voting din ang mga Pilipino at magkaroon ng bagong gobyerno ang iba't ibang bansa ng Europa. Tama hindi? Tama! Hindi na po magtatagal. Meron na tayong Duterte Park. Meron tayong Duterte Forest. Yes. Meron tayong Duterte Street. Maya-maya, magkakaroon na tayo ng Kingdom of Duterte. Diba? At ang European Union,
magkakaroon na ng bagong pangalan, Duterte Union. Bakit? Kapag ba tumigil sa trabaho ang mga Pilipino sa Europa, mabubuhay ba sila? Sino mag-aalaga sa kanilang mga matatanda? Sino mag-aalaga sa kanilang mga pamamahay? Sino mag-aalaga sa kanilang mga anak? Sino magtuturo sa kanilang mga anak? Sino magdi-deliver at magpapatakbo ng kanilang mga truck? Uber. Wala. Huwag nilang subukan ng mga Pilipino. Dapat ang mga European walk the talk. Kung kayo talaga ay para sa karapatang pantao, dapat respetuhin ang karapatang pantao ni Tatay Digong. Tama o mali? Tama! Nako, sinisenya sa ako. Masyado na raw akong matagal. Mukha na raw akong Fidel Castro. Gusto niyo pa ba? Yes! Gusto niyo pa ba ng buska? Yes! Well, halika na, Madam Buscador. Halika rito! Pasitan! Hindi pa pwede. Pasok Tayong na, dalawa pasok na! mag-ano rito. Magtatande. Kagia, kagia! Madam Buscador Yes! from Luxembourg. Palakpakan natin! Akala mo, hindi kita tatawagin, ha? Akala mo, ha? O yan. Halika na! Huwag ka na muna maghumad! Nako, may asawa na po ako. Huwag ka maghuhumad. Bumalik ko. Ayan. Habang naguhubad ang ating Madam Buscador, papunta sa entablado. Ayan. Nadiri, nadiri. Madam, bilib na bilib talaga ako sa iyo. Lord. Ang na iyong mga buska. Mag-ingat ka. Baka tulamin ka. Wala na Hindi putol-putol? sa panas Wala. at madulas. Ang restart lagi dito, no? Kulawin daw tayo ni Wakwak. Madam Buscadera, ano pong pangalan? Bahala na lang kukuha. Basta alam na. Alam sa ng buto. From Luxembourg. I am from also in Cebu City. Ma'am, ikaw ba yung naging beauty contest ka? Bakit ganyan ka magsalita? Parang maya-maya, magbibikini ka na, swimsuit competition. Hindi. Pinaglaban ko lang si Tatay Digong. Anong mensahe niyo sa mga banga? Bumuwa ka na dyan. Resign. BBM, resign. Kayo, sang-ayon ba kayo? Yes. Bring him home. Ang Tatay Digong, iuli na sa Pilipinas. Masaya ako dong. Okay lang yan. Basta naintindihan ko sinasabi mo. So anong sigaw natin? Sinong dapat mag-resign? BBM, si Bangag. Gawin mo naman chat, nakakainis ka laban, hindi sila makachat. BBM resign. BBM resign. BBM resign. BBM resign. BBM resign. Now na. Meron ka bang special message kay Liza Tanas? Oh, I like that. Ayay! Parang mapapalitan akong trabaho nito. Anong oras Tayo, na? meron pa tayong buong araw at gabi. Ah, Walang ako wala akong... murag na ilisan ako. Ito ba? Relo. Hindi ko kumusaya. Ano ba? Relo. Wala rin dito yung misis ko. Anoy! Nindot tayong tanawon. Pindot ko no kayo. Na, mula ka ora ba na? Buto. Ano mensahe mo kay Liza Tanas? Ay, Madam! Madam Lisa! Hay nako! Ikaw man ang... Bisaya ko do? Ako mo? Okay so, man ang Tagalog, wala man akong Tagalog. Bisaya lang ha? Oh, sige. Halo-halo kini ha, halo-halo. Nanaunta naman na torni, nabaktoyo naman na. Ang akong mensahe ni mo, Madam Lisa, Bisaya man di ay. ang butong na pa ba kakaroon sa Manila sa Pilipinas? Papauli. Wag man na, naawa na siya diha. Oh, ay dili man na siya pwede mulakaw. Kung kayo kay naawa ko. Nabaya. Oh, ang akong mensahe. Ang butong kinsay atong presidente? Ha? Kusog-kusog ba? Sa torni, tanawa. Ang atong presidente sigurado? Ay, inyo na
na lang nato silang duha. Silang duha. Ang presidente. Ang babae, ang nagmuestra. Ang tagasunod, ang correct. Akala mo, di ako marunong mag-Bisaya. Akala mo, mabibenta mo ako, ha? Sunod-sunuran daw ang presidente. Tama, mali? Sino may kasalanan? Diba? Anyway, di na po ako magtatagal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta kay Tatay Digong. Yung kapatuloy niyong suporta ang nagbibigay buhay sa kanya habang siya ay nakakulong. Kung wala po kayo, wala na rin siguro siyang pag-asa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sayaw muna, sayaw! Yun guys, so maraming salamat sa panonood. Kung sakali na nagustuhan nyo itong video natin, kung gusto nyo yung ganito, huwag kalimutan mag-subscribe guys para updated kayo. Click ang notification bell. Maraming salamat at hanggang sa susunod na video. Maraming thank you.